Obra ni Noah, ang manananggal na may diabetes, sa malayong probinsya ng Barrio Dionisio. May isang pamilya na pinaghihinalaang mga manananggal. Nakatira sila malapit sa tulay na kung ikaw ay mapaadaan tuwing umaga ay sarado ang bahay at kung kailan gabi ay makikita mong masaya silang lumalabas ng bahay at masaya silang nagpipiging lalo na pagbilog ang buwan. Isang gabi ay napabalitang muli may sinalakay ang manananggal, isang buntis na winakwak ang tiyan. Nakakakilabot ang mga pangyayari. Lumipas ang mga gabit araw na balot ng takot ang buong baryo. Si Mando ang kabiyak ng pinaslang ng manananggal ay halos di makausap ng matino. Gabi-gabi itong lasing at parating hawak ang itak. Pagbabayaran nyo ito, Nabalitaan na lang ni Mando na umalis na pala sa Barrio Dionisio ang pinaghihinalaang pamilya ng manananggal. Muling naging masigla ang buong baryo at nagbunyi. Naalis ang takot. Isang araw napadaan si Mando sa lumang bahay na yon. May nakita siyang isang babae na sexy at napakaamo ng muka. Naisip ni Mando na makipagkilala at nagulat si Mando at andun ang mga manyakol na mga kaibigan niya. Uy, si paring Mando yun ha, tawagin natin. Mando, halika ipakilala ka namin kay Cecil. Ang pinakamagandang dilag sa nayon natin. Cecil si Mando pala kumpare namin. Mando si Cecil. Nakita ng mga kumpare ni Mando na parang special ang trato ni Cecil kay Mando. Simula noon halos araw-araw ay pumupunta doon si Mando at sinimulang ligawan. Walang patid ang regalong chocolates ni Mando kay Cecil at kalaunan ay naging sila. maraming salamat at tinanggap mo ang aking pag-ibig. Mahal kita, Mando. Sana di mo ako lolokohin. Siya nga pala, kamag-anak mo ba yung dating nakatira dito? Oo, Mando, pero bumalik na sila sa Sikihod. Mga magkakamag-anak kami. Mag-ingat ka ha, lalo na sa gabi. Napangiti si Cecil at sumagot. Maraming salamat, mag-iingat ako. Sa bawat araw ay walang patid na binibigyan ni Mando ng chocolates si Cecil at sarap naman ito. Isang gabi nag-usap ang dalawa. Kung nanaisin mo sana pwede bang mag-live-in tayo habang nag-iipon ako ng pera sa pagpapakasal natin at tulungan mo na rin ako sa mga gawain sa bukid. Oo, Mando. At sa araw na yon lumipat si Mando sa bahay ni Cecil. May halong takot at pangamba. Pag umaalis si Cecil, hinahalongkat ni Mando ang buong bahay hanggang sa may natuklasan si Mando. Ano yon? Abangan! Lingid sa kaalaman ni Cecil, may nais tuklasin si Mando kay Cecil. Makalipas ang mga ilang linggo, aksidenteng natuklasan ni Mando na may hukay ang ilalim ng aparador at may nakita siyang mga langis sa bote at tila may buhay na gumagalaw sa loob at mga librong itim. Mando, tulungan mo ako. Ano ba yung dala mo? Mga pinamili ko mga stock na ulamin natin kasi malimit sumama ang pakiramdam ko. Cecil, nag-text pala kinakapatid ko, uuwi pala siya sa susunod na linggo. Si Rose. Oo, sabi ko dito na dumiretso para may kasama ka pag umaalis ako. Sige. Bahagyang napatingin si Cecil sa aparador at nakita parang may gumalaw. Nahalata yon ni Mando at sinimulang lambingin si Cecil. Maya't maya pa ay may naririnig silang mga boses sa labas. Mga kababaryo nila, masama ang balita, Mando. Mukhang bumalik na naman ang mga manananggal sa bayan ng Dionisio. Si kumare mo kamuntik ng madali. Kaya nagro-ronda kami. Ingat kayo rito, pare. Salamat pare, mga kababaryo, ingat din kayo. At tinuloy ni Mando ang paglalambing kay Cecil. Isang araw, kinausap ni Mando ang mga kumpare. Bakit mo ba ginawa si Cecil? Oo nga, alam mo namang may lahi yon. Wala pa tayong patunay kaya di dapat tayo humusga. Isang madaling araw, bilog na bilog ang buwan, di mapakali si Cecil sa higaan nila. Siniguro muna ni Cecil na tulog si Mando at kinuha ang langis na may buhay. Pumunta sa sagingan, nagpalinga-linga at nang masigurong siyang lang mag-isa. Nag-orasyon, naghaplos ng langis at biglang nagbago ng anyo, naging isang manananggal. Maya't maya pa ay, Cecil! Cecil, asan ka ba? Ang sigaw ni Mando. Cecil, si Mando yon. Agad na bumalik sa katawang kalahati si Cecil. Ano ba ang ginagawa mo rito?
Nagbanyo kasi ako. Ihi ako ng ihi sa madaling araw at nagpahangin na rin. May napansin si Mando sa bewang ni Cecil. Oh, may sugat ka sa bewang dumudugo. Halika at gamutin natin. Makalipas ang ilang araw, dumating na si Rose. Kuya Mando, andito na ko. Rose, dumating ka na pala. At pinakilala ni Mando si Rose kay Cecil. Subalit napansin ni Cecil na masyadong malambing sa isa't isa ang magkapatid sa ama. Huwag mong pagselosan si Rose. Ano ka ba? Sa halip ay maging close kayo sa isa't isa. Dami niyang pasalubong sa iyong chocolates. Pasensya na. Napapansin ni Mando na tila di gumagaling ang sugat sa bewang ni Cecil. Bukas magpa-check up ka sa doktor. Baka kung ano na yung sugat mo, magpasama ka kay Rose. Hindi kita masasamahan at tutulong ako sa pag-ani ng mga sibuyas kila kumparing Edgar. Hindi nagpapahalata si Mando sa mga kilos niya sa pagmamanman kay Cecil. At sinamahan na nga ni Rose sa doktor si Cecil at nalaman na rin kung bakit matagal maghilom ang sugat sa bewang. Base sa mga laboratorio ay masyadong mataas ang sugar ni Cecil. At sa bahay naman, naabotan nila si Mando na nagsisibak ng kahoy. Uy Mando, di ba Kyo natuloy mag-ani ng sibuyas? Natuloy. Umuwi lang ako saglit kasi magluluto ako ng pagkain. Kuya, kaya pala di gumagaling agad ang sugat ni Ate Cecil kasi mataas ang asukal sa dugo. May diabetes ka, Cecil? Ang sarap kasi ng chocolate. Eto, kumakain uli ako. Bahala ka dyan. Napangiti si Mando. Sa gabi ay pumupunta sa kusina si Cecil at patuloy kumakain ng chocolates at muling kabilogan ng buwan. Sa pagkakataong ito, nag-iba si Cecil nang pinuntahan hindi na sa sagingan kundi sa masukal na maraming punong kahoy. Inulit niya muli ang paghaplas ng mga langis at mga pag-usal ng orasyon. Gutom na ako sa pagkain ng tao at isa ng ganap na manananggal si Cecil. Linggid sa kaalaman ni Cecil, nakasunod pala sila Mando at Rose. Dala ang itim na aklat at ito ay kanilang sinunog. Matyagang nag-antay ang magkapatid sa pagbalik sa kaputol na bahagi ng katawan ni Cecil. Ilang oras pa ay bumalik na si Cecil at habang dinudugtong ni Cecil ang kanyang katawan, dumating si Mando. Sinasabi ko na nga ba isa kang manananggal at kalahi mo mga ang pamilyang nakatira sa bahay na yon? Mando, di ko maidugtong ang katawan ko. Ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Takot na takot si Rose sa kanyang nasaksihan. Ate Cecil, di ba diabetic ka? Ang sabi ni Rose. Hahahayaan kita sa ganyang sitwasyon at kailanman hindi na yan magdudugtong kasi sa taas ng blood sugar mo ay mabubulok ka dyan. Isa kang diabetic tanga. Maya't maya pa ay gumagapang ang mga langgam sa binti, tuhod at sa bewang kung nasaan ang mga sugat ni Cecil at pilit kinakain ang mga asukal sa dugo ni Cecil. Unti-unting lumayo sina Rose at Mando sa kakahoyan at maya't maya pa ay sumikat na ang araw at biglang nagliyab ang katawan ni Cecil. Hayop ka Mando, sinadya mong magka-diabetes ako. Ha! Ang sigaw ni Mando. At least sweet ako sa'yo.